Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Nako, ito na. Ito na ang pinakahihintay ng maraming netizen, lalo na ng mga taga Manila, na magsasampa na ng kaso si Mayor Isko Moreno sa mga kawatan ng Maynila. Booking ang mastermind. Nako, Isko, paano yan? Binulgar mo talaga ang mastermind. 'Di ba? Nung inauguration ni speech ni Senator, hindi pa magsisenator si Isko, excited ka naman kabibig, ni Mayor Isko Moreno, kung sino yung mga tao na nag-cash advance, kung saan ang pera ng Maynila ay kinurakot. Ay, anong purpose ba ng cash advance? Bakit may cash advance? 'Di ba? So, eto kabibig ha, sa paglahad ni Isko Moreno sa kung ano ang dapat gawin ng mga taong ito. Inuuna pa ngayon ni Isko yung problema ng Manila, yung basura, yung drainage system, kaya nga meron siyang master plan. Inuuna niya yung pinaka-importanting problema ng mamamayan sa Maynila. After that, nako, brace yourself. Lalabas na ang leon ng pagkatao ni Isko kasi yung mga kawatan na dyan, nako, ewan ko ba kung makapagtago pa kayo. Eto na kabibig ha, manood tayo kay Mayor Isko Moreno to reveal something. Pasabog ni Isko. Maghintay lang kayo. Basta, time will come na magtatago talaga kayo. Ito na. Lang maintindihan ng tao, nagbibigay karagdagan, share sa national tax allotment. At ang numero po niyan, ganito po, no? Variation ng numero niyan, dati wala ang Mandanas ruling, 4.8 to 4.9 billion ang nakokolekta na ang lungsod. Dahil sa Mandanas ruling, nadagdagan tayo ng 1.2. At 4.8 nagtatrabaho ang lungsod, umu-operate ang lungsod. Nagdagdagan ng 1.2, yun yung binanda para ipagawa yung mga pagawaing bayan noong panahon ng pandemya, ospital noong panahon ng pandemya, yung gamot at pagkain, and so on and so forth. So, ibig sabihin, ang commercial obligation o bayarin, ito yung daily operation ng city. Sweldo ng taong bayan, sweldo ng mga empleyado ng lungsod. Alam mo kabibig, very good, no? As in, super ang galing ni Isko mag-explain kung saan kinuha ang pera, para saan yung pera, para saan yung paggamit ng pera, at kung paano gagastuhin ang pera. Pero mawindang kayo sa kanyang revelasyon, mga kabibig. Ito na. Lungsod, mga bilhin, gamot, and so on and so forth. So, ibig sabihin, talaga may pagkukunan. Ang tanong lang naman ng mga, nakikita ko po yung mga comment ninyo, no? Kung hindi nabayaran yung commercial obligation, nasaan yung pera? Ay, nakita ko naman sa inyo yung mga personalidad na nag-cash advance even to the point. May nagkukwento nga, ang tindi nito, one day lang, 130 million ang cash advance. Grabe. Totoo naman po nangyari. Hindi naman po pwede kailangan, may mga cheque po yan. May mga pumipirma at may naglalabas ng pera. Kasi ang tanong, sino ang pumirma? Bakit nailabas ang pera? 'Di ba? Sino ba ang last pumirma diyan? Banghamano at DBP, hindi naman pwede maglabas ng pera on their own, kundi otorisado ng pamahalang lungsod ng Maynila. Correct. At kundi banded officer at kung hindi empleyado ng lungsod. Correct. Ayan lang po yan. Kaya lang po kasi empleyado. Walang sisihan, walang turuan. Kung may sino may kapabayaan, hayaan ninyo. Sisiya sa ating ko yan. Pati yung mga barangay official na nakasapakat. Hala, may mga barangay official nga kasali. Uy, grabe naman, mahiya naman kayo. Uy. So, sa panahon, previous administration, talagang naligo sila ng pera. Parang ginawa nilang swimming pool ang pera ng Manila. Grabe naman yan. Uy. So, busog na busog pala sila ng pera sa kanilang mga bulsa. Tumubo yung mga JO na yan. For the meantime, bibigyan ko po yan ng panahon sa pagdating ng araw. Ala! For the meantime, harapin ko muna yung problema ng taong bayan. So, dahil dyan, bagamat ganun ang sitwasyon natin, minabuti ko na mabigyan ng luwag. Lalo na yung mga inabuso na taxpayer sa Maynila. Na grabe, no, may mga inabusong taxpayer sa Manila nung previous administration.
Uy, grabe ang na-discover ni Isko, ha? Go, Isko. No, mga negosyante, babayad ng amilyar. Alam ko marami sa inyo nagme-message sa akin na tinira kayo sa business permit, tinira kayo sa zoning, tinira kayo sa amilyar, sa assessment. Ngayon po alam ko na, at yung ibang tao mukhang matutuntun namin. Bibigyan ko rin ng panahon niya. Nako. Meron silang liability. Tuntun na ni Isko. So to correct at bigyan, hindi naman niya kasalanan ng taxpayer. Opo. Kasalanan niya ng mga abusadong taong gobyerno. Para mabura yun, at hindi na sila habulin ng pamahalaan at ma-penalize sila ng ma-penalize. Dahil mali ang simula, mali rin pong katapusan. Correct. Ngayon, binibigyan ko po kayo ng tamang pagkakataon. Na itama yung maling ginawa. Uy, buti ha. Napag-isipan ni Isko ng ganito kasi marami mga businessman na parang ayaw na nang maglagay ng business sa Manila kasi natatakot sa previous administration. Sinabi ni Isko, alam na ni Isko kung sino ang nasa likod nito. Bibigyan niya ng panahon yan. Sisiyasatin niya yan. Naku, paano yan? We'll start anew. We'll start with zero. Mas maigi pa mag-start ng zero kaysa mag-start ng negative 10%. Correct. Kaya inaantabayan ko na lamang, mabuti naman, magaling naman si Vice Mayor Chi Atienza at mga konsehal na bagong halal, naipasa na po agad yung ordinansa. Papublish lang po yun. Ordinansa na. At susunod noon, pipirmahan ko, batas na po siya. Oh, wow! Galing ni Isko Moreno. Agad-agad niresolba niya ang problema tungkol sa taxes. Kasi may mga ibang businessmen na parang feel nila noon na parang hinaharas sila. Tapos alam na ni Isko kung sino yung humaharas. Nako, ito pala yung revelasyon ni Isko tungkol sa mga taong ang bilis-bilis mag-cash advance. Grabe, ang yayaman nila, no? Meron pala mga ganun na mga tao, no? Ito, kabibig, manood tayo. Your seatbelt. Isa-isang pinangalanan ni Mayor Isko Moreno ang ilang matataas na opisyal na sangkot umano sa bilyong pisong utang ng Maynila. In just one day, they authorized one person to draw 3 checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang, isang araw lang, May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas nyo, ang lupit nyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. Basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Your name, wala naman pong masama doon. Transfer lang pala. Anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa. Hindi tama, hindi otorisado. Nung mapubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit. Nagalaw. Kung saan dinalaw sa mga manonood, pumanatag kayo. Aalamin po namin yun. Sa kasagsagan ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo, nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service render, product receive, product use, and so on and so forth. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo.
kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. Ang susunod, ang summa cum laude, Attorney Marlon Lacson, amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may nakinabang dito sa session na ito. Ano ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Puro na lang ba kayo si ako, paano ako? Wala na ba tayong kahihiyan? Nawala na ba sa yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kayo J.O. Tingnan nyo nangyari sa syudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya. Bakit? Ipinagpasa Diyos ko. Bakit pinagpasa Diyos? Ang hirap ng paliwanagan, ang taong nagtiteng ng kawali. Salamat naman sa Diyos. Kawawa ako. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Sa 10 bilyon ang utang natin, ang pondo natin, 20 bilyon. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion. And you still have about 6 billion, and you have a bayarin at 10 billion. How can we operate? To these individuals, whether you are still in the City Hall or not, I'm ordering you to submit your truthful liquidation report in accordance with the government rules and regulation. You know the drill. You know the consequences of what you did. Para po sa kaibuturan ng ating mga kababayan, pumanatag kayo, pakimaitanong nyo dyan habang nagko-comment kayo sa Facebook. Anong gagawin sa kanila? I already stated it. We'll just focus on first things first. The garbage crisis, the peace and order of the city, and we will go after them. Nako, go after them. Nako, yan na. Yan ang hinihintay na maraming Manilenyo na, Isko, kung gusto mo ng peace and order, bigyan mo naman ng hustisya ang perang nilabas nila. Kasi pera yan ng taong bayan, pera ng mga taga Manila yan. Yes, unahin natin ang garbage problem, peace and order. Wag baka itong mga tao, itong lalayas Isko at hindi magbibigay ng liquidation. Diba? Sabi ng ilang netizen, Isko, bilisan mo, baka mag-isa tayo sa ating sariling mantika dyan. Sila ngayon baka lumayas yan at nag-happy-happy, nag-enjoy sa mga buhay nila. Milyones at bilyones ang mga in-cash, tina-transfer. Diba? May 2 vault nga sa loob ng City Hall ng Manila. Para saan yung vault? Diba? Pag vault, mga importanteng documents, pera ang ilalagay doon. Kayamanan, ika nga. Pero ngayon, nako. So yun kabibig, parang minamadali ito ni Isko Moreno. I'm sure. Kahit si Isko ay focus sa garbage problem, peace and order, hindi naman yung uupo si Isko na, wait lang kayo dyan ha, wait lang itong problem. Hindi. May mga galamay yang si Isko na nagtatrabaho na, naghahanap ng mga ebidensya. Huwag kayong magpaano, Isko pa. Streetwise yan, mautak yan. Kung yung mga kawatan na iyon ay mautak, nako, ilang hakbang nauna na si Isko sa inyo. Mind you, maka later next week, alam na natin, ma-shock na lang tayo na ito na, nandyan na. May nag-surrender na, may nagsalita na, nagbulgar na, sa kung saan napunta ang pera. Nako po, sino-sino kayang pumirma? Sino-sino ang nasa likod ng pagwaldas? I think so, pagwaldas na kasi nawawala eh. May utang ang Manila. 10 billion something. Laki na yun mga kabibig. Grabe pala ang naiwang problema, no? Sa previous administration. Pero hinay-hinay si Isko na gumagapang. Gumagapang pa ngayon si Isko. Kasi hindi niya alam kung anong uunahin. Ilang gabi nga siyang walang tulog. Pag-iisip niya, anong gagawin ko para malutas itong mga problemang iniwan ng previous administration. Grabe ang previous administration, no? Parang, ramdam nila ba? Sige, parang matatalo na yata tayo. Sige, i-withdraw mo to. I-encash mo to. Ganun yan. Diba? Ganito ang gawin natin. Ubusin natin ang pera. Bilyones ang utang. So yun ang kabibig ang ating ladies lebag-lebag for the day. Maghintay tayo sa mga updates mga kabibig ha. Kung kailan ito sa Sampahan Isko. I'm sure hindi ito abot ng 1 buwan.
alam naman natin si Isko Moreno, action niya agad. Opo mga kabibig. So yun lang mga kabibig ang ating latest Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.